Mga tatanggalin sa Gilas Pilipinas lineup para sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ang kay Coach Tim Cone, 18 sila nagpa-practice ngayon. Yung tatlo siguradong out na dahil sa injuries at kailangan pa raw magtanggal ng tatlo para sa Gilas Final 12. Ang tanong, dahil 15 na lang sila ngayon, sino yung mga posibleng matanggal o makat sa Final 12? Yung mga parehong tao lang din ba ang muling pauuwiin? Tara, una nating patagalin. Sa tanong na parehong tao lang din ba ang pauwiin gaya nung nangyari dati dahil sa pagkat ng Final 12 at mukhang yun na nga po ayon sa Spin at iba pang reliable websites gaya ng ABS-CBN Sports na sinabi ni Coach Tim kailangan na raw nila magtanggal ng another 3 players para mabuo na ang Gilas Final 12. Bale 18 sila ngayon sa mga practices. Ang siguradong tanggal na si Kai Soto, AJ Edu at Calvin Oftana dahil nga injured. Pero dinagdag naman ni Coach Tim na kung nandyan lang sana si Calvin Oftana, siguradong isasama daw talaga siya laban sa Guam. Which is para sa akin maling desisyon. Huwag sana kayong magagalit pero halos inconsistent ang shooting ni Oftana sa lahat ng Gilas games. Ayon sa FIBA.com na siya ay nagka-coverage ng 3 to 4 points per game lamang na may 25% efficiency rate. Kaya sa palagay ko, kahit pa hindi injured siya, ay hindi dapat isama sa Gilas lineup. Nasasayangan lang din ako kay AJ Edu lalo na kay Kai Soto. So ngayon 15 na lang sila. Yung iba sa kanila, kahit hindi isasama sa qualifiers pero nilinaw naman ni Coach Tim na parte pa rin daw sila ng Gilas program. Kaya kung sino man na matatanggal na tatlo, hindi daw dapat magtampo. Ngayon, sino-sino ang mga tatlong players na to? Una, ang unang maalis ay si Troy Rosario. Dahil nga sa inclusion ni QMB, si Troy talagang unang matatamaan sa final cut. Kailangan kasi ng Gilas ang much bigger, much better big man na mas young legs pa, physical kung maglaro si QMB at hindi pa injury prone. Mas malakas na big man sa poste, mas malaki ang tsansa natin na makakuha ng rebounds. Higit sa lahat, masipag si QMB, may work ethic at determinado lagi. Kahit yung depensahan lang niya, sold na agad. Si Troy bukod sa medyo nawala yung shooting niya, mas malakas sa low post si QMB kesa sa kanya. At si Troy madaling mapilay. Mukhang pinangangalagaan din ng Hinebra si Troy ngayon kasi kulang sila ng big man. Pangalawa, si RJ Barrientos. Ito naman ay dahil sa inclusion ni 1GDL. Kaya ile-let go na lang ni Coach Tim si RJ. Si RJ talaga, undersized na. Pero sa playmaking, ibang klase nagagawa niya. Pero paano kung si 1GDL ang i-let go ni Coach Tim at hindi si RJ? May possibility to kasi si RJ familiar na sa triangle offense. Mas madali siyang maka-adapt, mas madaling maka-adjust. Hindi na mahihirapan o mapipressure ang cone system dahil dito. Mas magiging smooth ang play. Pero kung si 1GDL naman sa palagay ko mas okay dahil mas mataas ang efficiency rate niya sa loob at labas, garnering 16 to 17 points per game. Maganda din ang penetration niya. Higit sa lahat, kailangan natin ang shooting niya na tumitira ng 55% beyond the arc. Madali naman din maka-adapt si 1GDL sa kahit anong system at sanay sa mga adjustments at sa international presence. Pangatlo, magugulat kayo pero si Jamie Malonzo daw ang posibleng tanggalin ng Gilas. Kaya pala parang motivated na ipakita ni Malonzo ang kanyang worth kahit sa mga practices dahil isa pala siya sa mga posibleng matatamaan sa final cut. Naku, kakarating pa lang niya ay bad news na agad. Mukhang maayos naman si Jamie Malonzo. Athletic, may shooting, may jumpers, matangkad at maayos dumipensa. Grabe din yan kung tumapal. Nakita ko yan noon under Coach Cho sa FIBA World Cup. Bali nagpahiwatig naman si Coach Tim na magandang tama ni Malonzo ngayon. Iba talaga. Pero hindi nga lang siya nagpahayag ng kasiguraduhan sa possible inclusion niya. Siya nga pala, isa din daw si Japet Aguilar sa mga options ng Gilas na posibleng tanggalin na lang dahil bukod sa aging na, nagsuslow down na rin si Japet. Kapag na-injure pa siya sa FIBA window na to, paano nila yung lineup ng Hinebra? Kaya habang may QMB, gusto na rin pagpapahingahin ni Coach Tim yung ibang big man nila. Para sa akin si Japet, ang pinakaunang dapat tanggalin. At para sa akin, tapos na ang mga araw niya. Marami na rin siyang mga taon na nilaan para sa Gilas. Dapat nga si Japet nag-retire na. Pero dahil kay Coach Tim, bumalik siya. Iba ng mga galawan ni Japet ngayon. Hindi na pang international, walang shooting, mahina na rin sa ilalim. Panahon na siguro para ipasa na sa mas bata. Para sa inyo mga kuy, sino-sino dapat ang matanggalin ng Gilas at bakit?